morning! So welcome to another video. It's a rainy Sunday. It's almost 10 o'clock in the morning at maulan-ulan. So for today's video, build day tayo ulit. Balik tayo dun kay 124, our black Mercedes-Benz 80s E-Class. Mamaya, pakita ko sa inyo, marami tayong biniling mga surplus parts na naman. So today, Charlie is on his way, so sana makabit natin lahat. Madami kasi. Anyway, I'm just waiting for the rain to stop. Charlie is on his way here. Sana uminto na, mukha namang hihinto na. At mahirapan si Charlie gumawa dahil open space lang to. Here's the 190E, there's the 124, and here are the parts na binili natin. Yan. Ito yung mugs nakuha natin kay EC. Ito 16s kasi ngayon naka 18 siya. So as mentioned before, gusto ko sanang palitin ng konti. Tatry ko muna. This is 16 to 0555. So I'm after the ride. Baka kasi mas comfortable kung itong ilagay natin instead na 16s na 225. Medyo manipis kasi eh. Tsaka may tagtag ng konti. So yun, tatry natin to. Last time, hindi natin nakabit kasi kailangan pala ng lug nuts na mahaba. I have the lug nuts already. Ito. Mamaya, pagdating ni Charlie, buksan natin. Nandiyan na yung mga extended lug nuts. Na shoutout ko na rin pala, Andrew Bona. Thank you, my man. Si Andrew Bona is one of my credible sources when it comes to 124s. Si Mr. Part Out Guy. So, lahat ng yan yung nakikita nyo galing kay Andrew Bona yan. Dahil recently, may bago siyang katay. So, yung may katay siya, kinuha ko na lahat ng kailanganin ko. Again, right now, I'm using second-hand parts only kasi medyo tinitipid ko na siya. Dahil, again, I'm way over budget sa build na to. Alright? More parts. Ito naman, galing ulit kay EC, friend natin. Ito, sa door card to. Supposedly, dapat wood panel yan doon sa loob. Missing kasi lahat yan. Mayroon din siyang bagong dating nakatay, si Easy, and may nakalagay na ganito, leather strips. So for the meantime, pwede na to just to cover up the missing part para hindi bare. So tingnan natin kung kasya mamaya. Tapos most of these parts, we power window with mechanism, 4 na shocks na Bilstein. Kasi sabi ni Charlie, sabog na yung... May nakita siyang sabog na isang shocks dito. Naka-Bilstein din to. Pero I don't know how long na yung Bilstein niya. Kasi when I got it 2 years ago, yun na yung shocks niya, no? So, di ko alam kailan yung last na palitan. And nafe-feel ko, mukhang palitin na nga halos lahat. So, tingnan natin if this is better. Sabi naman ni Andrew, good condition lahat yan. Then, I've got the weather strips. Ditong side. Sa left side kasi, ang pinaka-problem ko is tumutulo sa loob yung tubig. Feeling ko dito galing eh. So, hindi ko alam kung sa weather strip dito or baka may butas dito. Ewan ko. Yun ang priority ko kay Charlie mamaya pagdating niya. No? Then, meron tayo yung wheel well cover here dito. Yung parang garnish dito. Nakalimutan ko lang yung tawag sa loob kasi wala. Missing yan. So, kinuha na rin natin kay Andrew. Then, lahat ng links, lahat ng tie rod, mga ball joint kasama ata dyan. So, halos lahat ng pangilalim kinuha ko na. Since magandang kondisyon naman daw yung kotse. No? So, isang buong assembly. Tingnan natin kung kaya ilagay lahat ni Charlie mamaya. And I've got the front 2 speakers. Yan. Galing kay Andrew Bona din yan. JBL. So, branded. Meron daw siya bago. Brand new daw yan. Kasi, ang speakers ko sa likod lang. So, gusto ko ng 4, 2. No? Para makompleto na siya. So, a lot of things will happen today. It's a build day episode. So, hang in there. At let's wait for Charlie to arrive. First start natin yung dalawa. Pagpalitin natin ng parking. Kasi aalis din ako saglit. Tapos balikan ko na lang si Charlie. Para dito niya gawin yung sasakyan. No? Then, I think I'll use this car. So, alisin ko lang yung mga cover ng dalawa. And let's get them cold start. Good morning from the 124 and the 190E. Yan. Alisin muna natin yung cover. Tingnan natin kung nabasa ulit yung loob.
Feeling ko basa na naman. Hassle kung may tulo, lalo na ngayon tag-ulan. So car cover helps a bit. Yan, ito tinangan natin muna to. Not sure kung harap or likod pareho, pero ito yung sinasabi ko. Dito yan. Uy, sakto. Ayan. So it's supposed to be wood. Kaya lang, ang hirap maghanap ng wood or impossible to look for a wood kasi usually buong door card ang binibenta, no? So, yan. For the meantime, ganyan magiging itsura. Pwede na. At least hindi mo makikita yung butas, no? Alright, sakto. Sakto siya. Thank you, easy. Tingnan ko kung basa yung harap. Ito. Problema kasi nito. Ayan, o. Kita mo yung gap. Medyo malaki yung gap. Baka mamaya dyan pumapasok. Okay, tuyo siya ngayon. So kahit pa paano nakatulong yung car cover. Okay, tuyo. First start. Ito nga pala si 124. Good job siya last week. Dahil as you know, meron siyang kill switch dito. Nilagyan namin. Ito. Ewan ko makita nyo. Yan. Yung pulang yan. Kung nakikita nyo yung pulang knob na yan, kill switch yan. So, when you turn it off or on, mamamatay yung buong electrical system. So, ginawa ko, 1 week hindi ko siya in-engage para malaman ko kung may draw o wala yung kotse. So far wala naman. Nag-start naman siya kahit after a week without using. First start. Okay. So pag malamig, it takes about a minute para gumanda yung circulation ng redondo niya. No? Nag-warm up pa yan. Doon tayo sa 190E. Yan pala, meron na tayong muffler for this one, AMG. Soon gagawa ko ng video, makabit tayo ng muffler. Of course, that has to go. First start ni 190E. Ito naman si 190E. Ang problema natin dito, actually medyo malaki. It's a big job. Although nagagamit mo siya, matino, as you can see in the videos naman. Ito yung susi niya. First start muna natin. Minsan matagal mag-start to pag malamig. Napansin ko dito, ayaw niya ng malamig na weather masyado. Parang hirap siya mag-start kung malamig. Ito, naka-carb. Si 124 at the back, naka K-Jet fuel injection yun. Oh, isa pa. One more. Ayaw kasi nito ng malamig eh. So anyway, ito si 190E, naka carb yan. Din-upgrade natin sa carb. So I think the carb needs to be refreshed. Nag-usap na kami ni Charlie, baka may papuntahin kaming carburetor specialist para silipin yung carb natin and do the service, whatever. Kung may rebuild kit, I think baka kailangan ng rebuild kit yan. Baka pagawa natin. Kasi most of the time palyado siya. Nagagamit mo naman siya, kaya lang palyado, sinisinok, ganyan. So medyo hassle i-drive ng konti, no? Pero other than that, she's great. Tapos, feeling ni Charlie, baka kailangan na namin palitan yung piston rings. Dahil meron ding tong black smoke. Umuusok siya. Dapat hindi. Ewan ko na hindi nyo nakikita. Pero pag ginanon mo yan, ayan o. See? Ayan o. So nagsusuka ng itim. Although hindi naman siya kumakain ng langis, wala namang ganun. Chinek ko yung oil level natin, hindi naman nagbabawas. Pero siguro yung combustion niya sa loob is pretty bad. And yung chinek ko yung langis, ito. Ayan. Ayan, may usok na konti oh.
So nagre-reach siya lagi. So yung chinek ko yung langis na ito, kaka-change oil lang namin nung March ata. Itim na. So ang bilis umitim. So I think we need to change the piston bearing, sabi niya. So ibababa namin, bubuksan namin yung makina, palit lahat just to refresh it. Again, di namin alam history. When I got this car, parang 3 years not running, something like that, although nakagarahe. So kaya naman gawin ni Charlie, may parts naman I think available. So basta may parts at nandiyan si Charlie, magagawa natin yan. Alright? Then ang target ko for this year talaga is pakulayan tong si Baby Benz before Christmas. Yan. Sinet ko talaga yun. Alright? Lipat lang tayo, coach. Ayan, okay. She's circulating well. Again, this car, ano ba mas gusto ko, 190 or to? Pag sa driving, mas actually gusto ko i-drive yung 190e natin. Kasi, she's very light. Tapos, sa labas, kung titignan mo, medyo small on the outside. But when you're on the inside, it doesn't feel small. It's actually very spacious inside. Doon ako natutuwa. Tapos, madali siya i-drive. Again, masunurin yung steering niya. Then, very fun to drive. Ito kasi, si 124, mas gusto ko yung loob nito. Ayan. Siyempre, mas spacious. Actually, ito, feeling mo nasa S-Class ka. Ang laki niya. So, ramdam mo yung laki niya. Even when you're driving her, medyo a bit slow. So, ramdam mo yung bigat niya kasi. Although this one has inline 6. Mas powerful engine, but tsaka yung clutch niya medyo mas matigas ng konti compared sa 190. Yung 190 kasi bago pressure plate, bago clutch lining, halos lahat bago. Kaya magaan yung clutch nun, ang sarap. Ito kasi may konting matigas lang. Tsaka mas maganda yung kagat nung 190 nga sa clutch kasi bago. So ito, I think kailangan din namin palitan just to be sure. Alright. Ayun o. I don't know if you can see the black smoke. May black smoke kasi yun. Kaya kailangan na namin ayusin ni Charlie. Nakaplano na yan. As soon as matapos kami sa item, mga pang-ilalim niya, kung makorek ko na yung mga steering niya, ayusin ko na. Ito, pabalik tayo kay 190. This car has been good to me this year. Buti na lang at wala tayong masyadong gastos na, huminto na nung pagkapasok ni 124. So, thank you 190. So, medyo nakaluwag-luwag ako sa'yo ng konti, no? So, dun tayo kay 124 muna ang gastos na kay 124. Pero ito, masarap i-drive, masaya. Yan, dito muna siya. Balik tayo kay 124. Tsaka yung exhaust nito, ang baho. Ito walang amoy eh. Tapos ito nga pala, ilo-lower natin siya ngayon, puputulan natin ng spring, isa. I-fit ko muna yung 16s, tinan natin ano yung tsura ng 16s. Tapos puputulan natin siya ng isa, no? Para magumanda yung stance. Yun yung priority for the day. Ikot natin. Ayan, no? So, I'm hoping sana yung mga nabili natin kay Andrew Bona na pang-ilalim, yung shocks na 4 na Bilstein is maganda, good condition. Dahil yung ride nito hindi na ganun kaganda. Ang dami kong naririnig na rattles. Yung bounce niya, ayan, hindi masyado solid eh. It's a bit floaty. Tapos yun nga, nakita ni Charlie na may tulo na siya. Yung shock sa bugna yan. Ito may yung hatak. So mamaya baka din kasi yung ano, gulong niya baka oblong na rin, tsaka sobrang luma na, 2010 pa. Mas bago yung nakuha nating 16s. So ganda, Escalade. Ganda na Escalade. American cars. Baka mas okay naman yun. Kaya pag yung 16, baka mas gumanda yung ride niya.
So hindi ako satisfied sa ride nito. And when you drive her, medyo ang bigat ng konti talaga. Nararamdaman mo yung bigat niya. So anyway, pag nakabit yung mga pangilalim, I'm hoping na gumanda yung ride. Pero engine wise, okay engine niya. Hindi palyado, smooth naman. So plus point sa kanya. If you compare this to the 190. Yung 190 kasi sinisinok lagi eh. So hahabulin mo ng clutch, no? Ano ito? 5 speed. Beautiful on the inside. Ayan, ayan. May cover na tayo dyan, mamaya. Ayos. Alright. Ito pa yung parts na nabili natin kay Andrew Bona. Ayan, buong assembly na. The arms, yung wheel hub, everything. Ayan, kinuha na natin. Total I paid for that. Ayan, kasama yun. Asa around 20k. 4 na Bilstein. Tapos almost lahat ng pangilalim sa harap. So here's the car. Ilo-lower natin siya ngayon. Puputulan natin ng isa. Lahat siguro. Kasi itong 16 mas maliit. So ayan, ikot natin yung si 190E. Baka gamitin ko rin. May pupunta kaming birthday party ni Mrs. So baka ito dalhin ko. Tapos naman na yung ulan. Luckily. Ayun o, nag-reach din. So yung carburetor, kailangan ipa-check. Tapos yung pistons natin, although drivable siya, drivable naman to. Nga lang, palyado, pumapalya. So sasaluhin mo ng clutch. Buti na lang manual siya. So we did the manual swap for this one. 5 speed na yan. 5 speed, then we converted to carb. So I think this is one of one in the country with that combination, the 5 speed and the manual carb. Sa 190. Ayan, makajot. Tapos ayaw niyang starting from the second gear. Ayan, pag second gear lang, ayaw niya. Minsan okay, minsan hindi. Ayan, makajot na yan. So, ayun, palyado. So, hindi siya smooth. Yun lang yung problema ko dyan. Although drivable yan. And she feels way lighter than the 124 natin. Kaya mas gusto ko to i-drive actually. Pag naayos na yung mga engine nito, pag pumino na yan, pag naayos na yung carb, na-refresh, and yung pistons, pag madagdagan ng horsepower ulit siguro, swabing-swabe to. So, lahat lang yun this year. Hopefully, mangyari. Because I love this car actually. Pero, kahit naman palyado na. Wala namang overheating. Napakababa ng temp niya. Ito. There's a Porsche GT, ano yun? 2 RS. Yaban to eh. Tapos may mga Lamborghini yan eh. Kapitbahay na yan. Ayan. O yun oh. Bad trip. Ikot. So paminsan-minsan iniikot ko lang din sila just to make sure all the fluids are running. Silipin ko rin yung oil level nito ulit. Gaano kadumi na. Alright? So here's the engine. Yan yung carb natin. Galing sa 123 yan, na body. M102 inline 4 carb. So pa-check natin yan. Check natin yung langis. Ayun oh. Itim na itim. March lang natin pinalitan to. So I'm not happy with the oil. So siguro madumi na yung combustion sa loob. I don't know. Kaya it's something that we need to address. Okay? Almost 1 PM. So may pinuntahan na akong birthday party ng bata. So just got back here sa house. So here's the update. Ayan. Okay. Ito ba yung luma? Ito yung bago. Lug nuts. Charlie is here.
Ito yung luma, short. Ang bago, ayan, nakakabit na, extended. So, ayun, ito yung mga mahaba pala. Tignan mo gano'ng kahaba. Sabi ni Andrew Bona, yan, ganyang kalayo yung difference. Ito, rare daw to. Mahirap na hanapin yung mahabang lug nuts. So, this cost me 3,000. Yung set na yan. So, yan na si 16s. Siguro kulayan na lang namin na itim yung lug nuts. Sana may spray paint pa kami dyan dahil contrast sa black natin. Oh. Ito naka-clear coat na to eh. Kahit spray paint. So ito yung mga nabili natin. Na-check naman ni Charlie. Thank you, Andrew. Good condition daw. Yung shocks, na-mount niya na dito isa. Ganda raw yung condition pa. Okay pa. Tama sabi mo. So, but then, nakalimutan ko kunin kay Andrew yung rear na arm. Ito, dahil sira na din yung mga goma. So, sana andun pa yung sa bagong katay niya. Yan. So, magpuputol kami. Lahat ng springs, isa siguro. Tapos ito pala, nakalimutan ko. Yan, ito rear yan. Parang taillight garnish. Pinatint ko sa kanya para isa kulay. Lalabas niyan, ganyan. Yun. Yan, patong natin. Yan. Parang ganyan. So, isang buong bar na siya. Nakuha natin to. May nagbenta dati. So, kinuha ko na. Yan, maganda. Yung isang kulay niya, itim. Kasi iba-iba kulay nito eh. Ito red, tapos ito medyo orange. So, pinatint ko kay Charlie. Kabit natin mamaya. So, it's going to be a long day. So, kaya naman daw niya matapos, sabi niya. Tingnan natin. 1 o'clock pa lang naman. Yan yung mga rubber seals. Master naman yan si Charlie sa under chassis. Actually, strength na yan. Pagdating sa under chassis, bihasa na si Charlie dyan. May front speakers pa, dalawa, nakita mo? Brand new yun. Ay, nakita mo yung sa 124, sakto yun, oh. Yung binigay ni Easy. Sakto eh, diba? Pwede na, kaysa wala. Nakabalot. Libre lang naman, binigay niya. Alright. Yung si 124, marami pang gagawin dyan. Hindi pa ako tapos dito. Tint. Kailangan ko pa ipatint yan. Yung muffler. Kailangan pa natin palitan yung muffler nito. Meron na ako dyan, kakabit na lang. Tapos, sa interior halos tapos naman na ata. Tapos naman na interior nito. Yun, kalampag na lang. Tapos yung kalampag sa likod. Shocks, papalitan natin ngayon. Tapos yun, almost done. Dahil the last thing pala yung kulay. Ito, kung titignan nyo, malabo pa. Kasi hindi pa namin na buffing to. Tapos hindi pa nalihaan ng final na liha. Tapos bubugahan ba ulit ng clear? Tapos may alon pa. Ayan, may alon. Hindi pa kami tapos sa kulay. Lilihain pa ng one time. Tapos bubugahan mo ng clear ba ulit? Clear coat? Depende kung may malay. Ayan o. Hindi pa makintab. So, yun yung final, yung body talaga. After nito, papatira ko na yung body ulit. Dahil lahiya ako i-drive eh. Dahil hindi siya makintab. So, ang Benz kasi dapat makintab. Yan. In fairness, madali under chassis ng Benz. Yung clearance, maluwag ano, kaysa Galant. Yung Galant, diba, tinira natin, mas nahirapan siya dyan. Yung Benz, mas madali. For some reason, mas may space siya eh. Tsaka yung mga pyesa, solid na solid. Ang lalaki. Kaya heavy duty talaga. No? Yung sa Galant, to be honest, ang rupok. Puro plastic. Diba sa loob? Tapos yung lahat pinalitan namin. At least dito, mas solid talaga yung mga pyesa ng German. Noong panahon na yun. Compare ko lang dito, 90s. Ito, mas feeling namin mas maraming brittle parts. Dito, mas tumatagal. Ayun, no? Gano'ng kalaki niya. No? Yung arm na yan. Ang laki ng rotor. Ayan. Ito pala, yung pinanggalingan na katay ni Andrew. 5-speed manual, pero diesel. Ayan. Alright? 2 o'clock. Tapos na sa likod si Charlie. Charlie is working like a machine. Ang mga lumang bags natin. Ito. Basta mababa. Ayan. Pag ganyan kababa, okay lang.
ng 16s. Yan, naka 16s, 205s, 55. Pwede na. Basta ganyan kababa. Sakto na yan, basta ganyan kababa siya. So, puputulan namin mamaya yung likod. Pero, na-mount na yung mga shock sa likod. Konti lang naman gagawin sa likod. Yung harap yung marami. So, nasa harapan na siya. Yan. Ito, pangalawang baklas na namin na spring. Pati yung fog lamp sira. Silipin na rin niya mamaya kung ano yun. So, puputulan niya na yung spring. Mount yung shocks na nabili natin dahil ito, putok yan. Putok yung shocks na yan. So, here's the engine. Yan yung K-Jet system niya. Under the air cleaner. Inline 6. Matino yan. Matinong makina, walang palya. Yan. So, tingnan natin anong oras matatapos. Baklas na yung shocks sa driver side. Ito mo gaano kalaki yun. Ayan. Ayan yung may tagas. Bilstein. Solid na solid. Kung stock pa yan, as in, when the car was brand new, halos 40 years old na yan. Kung stock pa yan. Hindi namin masabi. Kaya yan, Bilstein. May tagas kasi ito. So, yun nakuha natin ito. Kay Andrew. Shout out Andrew. Yan. Tapos yun. Ito. Yan. Bilstein din. So, yung mga pyesa ng mga German cars talagang matataba. Chunky. Parehong pareho ba? Parehong pareho, no? Ayun, parehong pareho. Galing, oh. Ito yung sa atin. Tapos, ito yung nabili natin. Although wala na masira yung ito, eh, diba? Shocks lang. Iba yung may kaiban sila sa dis. Iba? Pati yung tsura harap. Diesel ka, di ba? Diesel yan eh. Solid. May Oo nga, no. Mas maganda to. Sporty tingnan. Mukhang napalitan na yan, oh. Merong 98 nakalagay. So siguro 1998 pinalitan ng Bilstein. Baka nag-upgrade, ewan. Yan. Ayos. So it's 3 o'clock. Ito yung binili nating arm. Okay pa yung condition daw. Yung nakakabit sa kanya, talagang durog na. Yan o. Ito yung mga goma. Durog na talaga siya. Kaya yung... Ang pangit na i-drive. Ang laki ng play. Yung mga tie rod maluwag na. Ayun. medyo pwede na rin. Pwede na rin. Okay yung nakabili natin. I-compare ko kung parehas ng haba. So, ayan. Malaki, excited tuloy ako i-drive mamaya. Tignan ko gaano ka ganda yung i-improve niya. Actually, kaya medyo buisit ako dito dinedrive eh. Kasi yung play talaga niya, na steering, tapos yung kalampag, ang sama. So, sana, no, mag-improve ng 90%. Right. So, I'm really excited na magawa lahat ng under chassis natin ngayon. I'm sure malaki yung i-improve sa driving niya. Kasi masarap i-drive ang Benz. Kaya 190e, gustong gusto ko din i-drive yun. Dahil kahit pa paano yun, solid ang ilalim nun. Ito, dami pang gagawin. Kaya this day is very important. By the way, shout out kay Victor G. Shout out tayo. Thank you for subscribing. And shout out ko rin si RCM, si Mr. RCM. Sabi niya sa comment, patagal na siyang nanonood. Pero ngayon lang siya nag-subscribe. So, better late than never. Thank you, sir, for watching. Yan, this is what we do ni Charlie pag Sundays or Saturdays. Nagre-repair kami ng mga project car. Project car. The never-ending project car. Laging may sira. Ganun talaga kung bumibili ka ng mga mumurahing sasakyan. So actually, after realizing it, sana at that time, mas bumili na lang ako ng mas matino. Mas mahal, pero mas matino para at least konti na lang papaayos ko. Pero on the other hand, at least alam ko, kami ni Charlie ang gumawa nito. Ito, restoration from the ground up. Talagang hubad. Tapos binago namin lahat. So okay na rin. Ang ano lang kasi, yung budget talaga and yung time. No? Yun yung medyo masakit lang talaga. Pero patapos na rin kami dito. Malapit na siya matapos after the
Body color, maayos namin. Okay na siya. Tapos na yung gastos. Babalik tayo dun kay 190E. Body color and engine works. Alright. Ready to cut. Feeling namin mga dalawa ang kailangan ni putol kasi dikit yung dikit siya eh. So ayan na, puputulan na niya. Harap yan. Tapos yung likod, ihahabol namin kasi mas maliit na yung mags namin ngayon. Yan na yung 16s natin. Again, kaya tayo nag 16s kasi yung ride. Feeling ko mas maganda ang ride pag 16s kaysa sa 18. Parang ginawa natin dito. Dati naka 18 yan, binalik natin sa stock 15. Ang laki ng ginanda ng ride. Ang layo talaga. So I'm hoping ganun din to. Pati 190 actually. Dati yung 190 naka 17 yan. So tinanggal ko yun, nalakihan ako masyado. Ginawa nating 16. Ayan. So ganun din gagawin natin sa kanya. Although yung body niya, siya yung mas malaki kaysa dito. Mas malaki sa Galant yan eh. So kaya kailangan namin ibaba para hindi naman pangit tingnan. Alright. Ready to cut. Putol. The cheapest way to lower your car. Putol. Pero ang turnaround yan, yung ride, medyo tatagtag ng konti kasi putol. The best talaga, coilovers the best eh. No? Kaso mahal. So, yun ang the best talaga kasi adjustable na paglalaroan mo sa gusto mong height, pati yung damping, hard, soft, mid, whatever, pwede. If you can afford it, maganda talaga coilover. Showbiz pa, maganda kulay. Saka sa performance, diba? Pag putol, hindi kasi eh. Yan lang yung cheapest way talaga. Hindi kayang half, 1.5 kasi hindi aabutin. So, ilan? Dos? Isa muna. Isa muna? Hindi, Tapos ikakabit mo ulit, ang tagal nun. Hindi. Pag-cut mo, tsaka kakabit. So. Hindi abutin kasi ng... baka, ano ka. Yan, so that's how we cut spring. Yung 190 pinutulan din namin. Itong isang option pa pala, lowering spring. Yung sa Galant, naka-lowering spring yan. Ayun, maganda. So kung medyo may budget ka ng konti, tapos kung meron, maganda mag-lowering spring din. Kung di mo pa afford ang coil over, pwede ng lowering spring. Yung Galant, lowering yan. Tane. Ganda. Bilstein din yan, yung likod na yan. Yung shocks. Ayan na. Ayun, putol. Yan, the cheapest way to lower your car. Putol. Next, lowering, tapos coil springs. Meron pa sleeves. Pero yan, pinakamabilis. Putol lang kami. Benz naman yan eh. So, ang ride naman ng Benz, kahit putulan mo, maganda. Time check, 6:30. Nakabit na. At ibababa na. Yung likod, di mo na mapuputulan, no? Pagbalik ko. Kasi kailangan takbo eh. Kaya nga. So next week na lang siguro yung likod, di na naman kami umabot. Talagang kulang isang araw, no? Saka mag-isa lang kasi si Charlie, tapos wala pa kaming gamit. Walang lifter, sa bahay lang. So ganun talaga. At ang oras namin, once a week lang. So pero baka pabalikan ko this week, weekday, para mabawas-bawasan lang. Dahil yung power window, di pa nagawa. Tapos yung front speakers, although i-mount na lang naman yung speakers dahil may abang na nakawire dyan. Literally, lalagay niya na lang yun. Tapos yung rubber seals, yan. Pero yung putol, baka next weekend ulit. So next weekend ulit, likod naman tayo. So, yan, ibababa na niya. Tira natin. Ayan yung mugs, oh. Thank you, Easy. Kay Easy galing to. Actually, halos binigay na nga lang eh. Hindi naman nagpabayad eh. Si Easy, kahit pa paano, tropa rin talaga eh. Ayan, 16s. So, nirefurbish lang ni Charlie. Spray paint lang yan. Konting liha, no? Nagliha na konti. Tapos, maganda kasi nag-clear coat. Kasi itong isa, walang clear coat to. Saka walang liha halos to. Spray paint lang yan, yung itim na yan. Ito, may konting tender loving care. Kaya mas maganda. Tsaka bagay naman, no? Sa kotse. Yan, oh.
Mas strip ko. Parang mas strip ko. Madilim na kasi, kaya hindi natin masyado makita. Pero mamaya sa shell. Ikot natin sa shell para lumapat. Pahanginan ko rin yung mga gulong. So, doon natin silipin. So, first time namin gagamitin yung gulong na yan. Bababa na. Ikot natin. Check lang niya yung fog lamps kasi hindi rin umaan. Yung ginamit ko last week, hindi gumagana yung fog lamps niya. Baka connector. 1.5. Yung likod, hindi pa namin naputol. Kulang kami oras. Ayan. Oh, bababa pa yan eh. Sakto lang, hindi na pangit. Yung likod na lang. May rubber tayo dyan kaya hindi ako natatakot sa Oh, ayan oh. Mababa naman yun. Hindi naman pangit eh. Tapos lalapat pa yan pag inikot natin. yung likod kalahati. Pogi naman. Curious talaga ako sa ride niya ngayon. So yung tie rod, yan yung linkage, hindi pa namin nakabit. Hindi pa namin nakabit. So luma pa yung nakakabit dyan, pero yung arm bago na. So malaking bagay na yun. Yung shocks bago na. Galing na sa matino. Ngayon actually ganda. Baba na matagtag. Yung likod. I play. No, ganda naman. Ayun, ngayon naka nose dive siya. O yung likod yung mataas. Naka nose dive. So okay lang, next week na lang ulit yan. Ganun Tama talaga. lang yung 1.5 ka. Oo. Kung dalawa baka sobra na. Oo. Hindi, mahirap magputol ng ano, sobra. Alright, ikot natin. Punta tayong shell, pagasa natin. Para matesting ko lang. Kaso gabi na. Okay, initial run. So, unang ikot na steering wheel, parang mas solid siya. No? Ay, oo. Nawala yung hatak ko. Dati kasi, abang umaandar, hatak ng pakaliwa yan. Kasi loose na nga ilalim. Ngayon, mas solid na guys. Yeah. Oh yeah. Sayang, madilim. Sorry, madilim na. But, yung feel niya ang layo. Ito pa lang, initial pa lang. Kasi kakalabas ko pa lang ng bahay. Yan oh, gumaan nga steering oh. Tapos ang layo talaga. Nawala yung dancing niya. Ayos. Ang laking bagay. Hindi na natin yung baba ngayon. Dapat naman, pero dinadahan-dahan ko lang kasi. So, ayan. Kaso parang may tumutunog ata sa kaliwa. Okay lang. Ayan. Okay lang so far. Ilaw naman pala yan. Biglang gumana. Yan, para may ilaw, no? Ang layo, guys, ng feel. Sobrang saya. She feels lighter now. Talaga dati kasi yung dancing niya, grabe, well, pakaliwa. Ngayon, no? No hands. Nabibitawan ko na siya. Tapos hindi siya matagtag. Dati kasi medyo stiff yung ride. I think sa mags talaga yun eh. Tapos manipis kasi yung goma niya eh. So ngayon, she feels really light. Compare dati. Although, siyempre, mas magaan pa rin yung 190e. The car is still heavy, don't get me wrong. Yung haba niya, ramdam mo. Pero yung ride, ang laki ng in-improve. Siguro 90%. So, you know, the arm. The arm, the suspension. Yan, buti na lang. Thank you, Andrew Bona, sa mga surplus parts natin. Laking tulong. Sariwa yung kinatay mo. Tama ka. Ito maganda, no? Sa groups kay Andrew Bona, matinong tao, matinong seller, sasabihin naman niya kung matino o hindi yung pyesa. Kasi ako by trust na lang. Siyempre, hindi mo naman nakikita yung pyesa binibenta, the second hand. So, marunong siyang tumingin. Marunong siyang tumingin kung okay yung mga bushing or hindi. Third gear. Yan. So, yan. Happy with the buy. Lahat lang yun, 20,000 including the one set of shocks. Yung Bilstein na shocks na second hand lang. Okay, laking bagay. So, thank you Easy sa mags. Ang ganda ng mags. Actually, mas gusto ko nga yung mags niya ngayon kaysa sa dati. 16, mas maliit, pero mas maganda talaga yung ride niya. No? Ang laking bagay. Ako, again, di naman to racing. Ito, comfort. Ang Benz is all about comfort, the ride. Yan. Mas, tinan mo, mas gumaan siya, oh.
Para mas tumulin pa nga eh. Kasi dati nakakapagod i-drive. Pero ngayon hindi. So, ngayon na-enjoy ko na siya. Ayos. Sige. I-enjoyin ko muna. Pakiramdaman ko pa. Balikan ko kayo sa White Plains. Okay, here in White Plains. Sobrang saya ko. Laki na nagbago sa ride niya. Yan, ngayon Mercedes-Benz na siya. Although may naririnig lang akong tunog dito sa left kung medyo humampas ng malakas. Baka sa mounting yun or something, ewan ko. But, wala na yung dancing. Dati kasi talaga yung steering nito parang sobrang loose niya. So medyo hindi ka confident, no? Tapos, ang daming rattling sounds na naririnig mo. Pero this time, halos nawala. Ang laki nang nabawas. So yung suspension talaga niya, ang laking bagay. Wala na naman yung lap natin. Pero yan, laking bagay ng shocks, no? So mas confident na ako siya i-drive ngayon actually. Lamig ng aircon, radyo, mahina lang yung ilaw natin dito sa gauge, pero minor na lang yan. Temperature is good. Ayos. She's there, almost there. Konting tweak na lang. Yung likod na arm, papalitan din namin. May message ko na si Andrew. And may andun pa raw yung sa katay niya. So kukunin na rin natin yun. Para at least isang gawaan na lang, no? So thank you Easy, thank you Andrew for the parts again. Atin na natin doon sa may ilaw sa shell mamaya kung ano yung itsura niya sa labas, yung putol. Yung kanina sinisilip namin sa bahay, parang okay naman yung likod. For some reason. So, baka nga hindi na putulan yung likod eh. So, walang tagtag. Sobrang walang tagtag. Mas patagtag pa yung 190E. Ito, wala. Wala akong maramdaman. Parang hindi kami nagputol. Ang galing na suspension talaga ng Benz, no? Alright, see you a bit. Ayan, final look. We're in shell. Baba. Bumaba nga. Fuck. Pero hindi naman sumasayad. Ganda. Ganda ng baba niya. Ganda ng mags. I like the mags. So, ito yung likod. Ayan. No? Likod. Harap. So, yung naririnig kong kalampag sa likod, yung medyo loose yun nga yung arm na sinasabi ng sira. Hindi pa namin nakabit yung garnish. Pero, yan, alright. So, that's the vlog for today. Thanks for watching if you're still there. So, if you're not subscribed, please subscribe para mahabol natin yung mga nawala. So, thank you for the support. And this channel is all about cars. Mga project natin, and sometimes we do feature some cars of our friends, no? So thank you. Two different levels I cannot relate.